Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaksyon itong post ng ABS-CBN News tungkol kay BP Sara na nakatanggap ng summon order sa Office of the Prosecutor. Babasahin ko ang post ng ABS-CBN. Vice President Sara Duterte confirms she has received summons from the Office of the Prosecutor. Duterte did not say why she was being summoned, but the National Bureau of Investigation earlier filed grave threats and inciting to sedition charges versus the Vice President over her supposed kill plot for President Marcos Jr. And two others, So, puntahan natin mismo yung article ng ABS-CBN para basahin natin. Ito na. Ito na yung article. Sara Duterte says prosecutor summoned her over NBI complaint. So, April 30. So, ngayong araw lang na ito, Vice President Sara Duterte confirmed that she has received a summon order from the Office of the Prosecutor in connection with the National Bureau of Investigation complaint against her. So ito yung exact statement ng Vice Pangulo. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Sinabi niya sa isang chance interview sa Leyte. Ibig sabihin, nasa Leyte ngayon si BP. Duterte did not give further details. Okay, so matatandaan na natin na kailan ba yun? Nung sinight in contempt nila si Yusek Zuleika Lopez, yung kanyang chief of staff. Yun, nag-press conference si BP Sara, isang Zoom press conference, gabi. At yun, nabanggit niya na kung may mangyayari sa akin, nag-contact na ako ng tao na ganito. Yun. May nabanggit siyang threat against the President, First Lady, and the Speaker of the House. Duterte has said her remarks in the late 2024 about the supposed plot have been taken out of context. Her supporters have also argued that if Duterte had uttered a threat, it was conditional one and not actionable. So, ito ang magiging depensa sa nakikita ko sa kampo ni BP Sara kung mag-proceed ito. So, ito kay nasa fiscal pa man lang, alam ko yan, gagawin ng fiscal, ibibigay yung kopya ng complaint kay BP Sara para mag-file ang kampo ni BP Sara ng counter, anong tawag doon? Counter affidavit. Sagutin niya yung complaint. So pag nakasubmit na ang company BP Sara ng kanilang counter affidavit, ma-furnishan din ang NBI magbigay ng comment. So yung comment ng NBI, ipapurnish sa company BP Sara, magre-reply o mag-counter comment ang company BP Sara. So, 2 beses silang and then, yung prosecutor will now evaluate the complaint kung mayroon bang probable cause o wala. Ngayon, ang alam kong policy ng DOJ ay hindi na probable cause kasi nung una probable cause lang, maliit lang na amount of evidence, probable nga, pwede nang isampa ang kaso sa korte. Ang daming mga kaso na naisasampa sa korte na nadidismiss
Kasi kulang ng ebidensya. Kaya ang ginawa ng DOJ, ang kanilang policy na ngayon is it should be yung conviction, yung sigurado, large, big probability of conviction. May term sila dyan na dapat bago isampa ng piskalya yung kaso, certainty of conviction. Yun pala ang ano. There should be a certainty of conviction para ma-file. So yung probable cause, wala na yun. Kaya tignan nyo, yung i-final ng PNP na grave threat, the same incident din, yung parang si BP Sara daw nung nagko-commotion na, parang trineten daw niya yung police. So yung police, medical officer ito nag-file ng complaint against kay BP Sara. Anong desisyon ng prosecutor? Binasura. Dahil kulang ang ebidensya. So ito ngayon, NBI ang nag-file ng complaint. So, i-determine ngayon ng prosecutor. Sana, maging patas lang ang prosecutor. Tignan nila, let's pray na, na i-dismiss ulit ng prosecutor yung kasi nga, ang hinahanap na ngayon is certainty of conviction. Mataas na na level of evidence ang kailangan bago isampa. Okay, dito, binanggit din ni BP Sara yung sa article nito, yung mga kaso-kaso ni Attorney Vic Rodriguez. Patong-patong na rin ang naisampang kaso kay Attorney Harry Roque pala, sorry. It's not Vic Rodriguez. Sinampa na, okay, dito. Meanwhile, Vice President said she was no longer surprised that charges were also filed against former Palace spokesperson Harry Roque. Sabi niya, hindi na tayo nagugulat, na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas ng boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali ng administrasyong ito. So, ang isinampang kaso kay Attorney Harry Roque, yung qualified human trafficking charges. Tungkol ito sa Lucky South 99 and Whirlwind Corporation, dalawang pogo companies na pinaghinala na sangkot sa human trafficking. So, qualified human trafficking. Maliban pa sa inciting to sedition na kaso na isinampa, silang dalawa ni Maharlika, sinampahan sila dahil sa pulburon video. So, ang pagkakalam ko, dalawang kaso na ang naisampa kay Attorney Roque, kaya nandun siya sa Netherlands, nag-apply na ng asylum. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay.